Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Narito ang alipin mo, Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. At ang salita ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo po kami, O Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pananalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangan mo po kami na sa kanyang pagkabuhay na magmuli at sa kalwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sabay-sabay po tayo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po. Ngayon ay unang linggo ng Adbyento at Catholic Handicap Day and National AIDS Sunday at misa pasasalamat ng ating punong tagapagdiwang na si Reverendo Padre Julius Ambuyok Calyanga kasama ang ating kura paroko na si Reverendo Padre Guido Dumlao at ang mga clergies ng Diocese of Cubao. Magsitayo ang lahat. Wow.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa inyo, Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumatahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa, upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas, at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga bundok kapag nakita kay magsisipangatal.
Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nanalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap na mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama buhat pa nung una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangki na sinapit namin mga dahong lagas. Sa simoy ng hangin, tinataangay ito ang ipinagpapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa amin, salay hindi mo kami pinansin. Gayunpaman, Panginoon, aming nalalamag, ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami't tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami't tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami't tanglawan. Ika'y manunumbalik, O Diyos na nagdakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami't tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami't tanglawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral naming tungkol kay Kristo ay malinaw.
na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay po tayo. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, pagkat di nyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa may layong lupain. Pinamahala ang kanyang tahanan sa mga alipin, binigyan ng kanya-kanyang gawain, inutusan ng bahay pinto, na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayo lagi, sapagkat hindi nyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating, madatnang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo ang lahat. Ang pagsisindi ng unang kandila ng Adbyento. Magsitayo po ang lahat.
at hindi po masindihan. Maraming salamat po sa Kalyanga family sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento. Palakpakan po natin ang pamilya. Magsiupo na po tayong lahat. Happy New Year po sa inyong lahat. Batiin mo naman ang Happy New Year ang katabi mo. Isa sa pinaka nakakatakot mag-sermon kapag may mga kapatid kang nakikinig sa'yo. Kung tayo-tayo lang, ayos lang. Pero kung may nakikinig na mga kapatid mong pari, dumodoble po ang kaba ko. Pero mapalad po tayo dahil bumabalik ang isang ampon ng banal na pamilya. Isang anak na inalagaan. At ngayon, pari na si Father Julius Calyanga. Palakpakan po natin si Father Julius. Hindi po ako makatanggi nung sinabihan niya ako na, Father, kayo ang mag-homily. At ganun pala pag nauutusan ng bagong pari. Kaya tayaan niyo po sa unang linggong ito ng Adbyento at bagong taon, saktong-sakto, paano nga ba? Ano nga bang may hahatid kong paalala sa iyo, bunsong kapatid namin? Bilang pari, bilang lingkod ng Diyos, ngayong naghahanda tayo sa pagdating ng Panginoon. 3 salita po. Ready, get set, pray. Pakiulit nga po. Maging handa, maging handog, at si Jesus ang iyong kasama. Si Brother Julius, si Father Julius, ay isa sa napakabait na nakasama ko sa kumbento. Tahimik, magalang, tahimik, magalang, malinis, masunurin, guwapo. Hindi ko po makakalimutan nung pag nagmimisa ang mahal na obispo at nagpapasalamat na ang lahat, pinasalamatan si Father Raymond Are, may 2 pumalakpak. Pinasalamatan ako bilang kura paroko, may 5 pumalakpak. Pinasalamatan ng ating mahal na obispo, Nay, Tay, Jericho, 10 ang pumalakpak. Pero nung pinasalamatan si Brother Julius, hindi lang pumalakpak, nagsigawan pa ang lahat. May dating si Father Julius. Ang daming biyaya, merong kakapatid. Ito ang maghahanda sa iyo. Biyaya ka sa amin dahil kahit papaano namunga ang ating mga panalangin. Biyaya dahil may maglilingkod at masasabi natin nakasama ko yan nung tao pa siya. Ngayon, tao pa rin. Pero pinili para sa Kanya. Maging handa ka lagi, kapatid ko. Ang daming biyaya sa pagtawag ng Panginoon sa atin. Maging handa rin tayo ngayong Adbyento kasi dumating naman talaga na siya. Huwag na tayong magmaang-maangan na hindi pa siya dumarating. Dumating na talaga siya. Pinanganak na siya sa iyo. Meron na siyang iniwan sa iyo. Balikan mo ang kanyang pagdating. Dumating ang pagkakataong biyayaan tayo ng isang pari
si Father Julius. Pero kailangan mong maging para sa iba. At eto na ang pagiging handog. Eto na ang tinatawag na get set. May biyaya ka na, pero kapatid, darating sa panahon na madidiscover nila ang mga kahinaan mo. Darating ang panahon na may mga mamimit ka na mas makulit pa sa iyo. Pero alam kong kakayanin mo dahil naranasan mo na dati, subalit maging para ka sa kapwa mo. Dahil dumarating siya sa simbahan, sa mga parisyoner, sa mga lalapit sa iyo para sa sakramento. Hanapin mo sa paglilingkod. Hanapin mo sa mga lalapit sa iyo para sa iba't ibang pangangailangan nila. Maging tuso ka din at lakasan mo ang loob mo. Hindi madali ang paglilingkod. Pero kaya nga kami naririto. Para pagalitan ka. Para samahan ka. Hindi madali. Pero tayo ay pamilya. Hindi rin po ito magiging madali sa inyo. Palakpakan natin ang pamilya ni Father Julius. Nanay, tatay. Kasi magsisimula na po itong nais nyo siyang ibigay, lalayo siya, pero lalapit siya at may mga pagkakataong hindi nyo maintindihan kung paano yung paglayo at paglapit niya. Dati ang dali lang, magbibisikleta lang siya at kinakabahan pa po ako nung nagbibisikleta siya. Kasi nalaman ko, hindi pa naman yata siya kasing galing ko magbisikleta. Dati madali lang, pero may mga pagkakataon na hindi siya pwede minsan. Dalawin niyo po. May mga oras na, lalo na ngayong simbang gabi, hahanap ng paraan. Pero hanapin sa kapwa, dumarating sa paglilingkod. Pero kinalaunan, mag-iisa ka talaga. Father Julius, wala kang kasama. At huwag mo nang pilitin na magkakaroon ka ng kasama. Delikado. Pero sa iyong pag-iisa, sa altar ng iyong kwarto, sa breviary na iyong dapat kasama, dumating siya, darating siya sa kanila, pero naririyan na siya sa iyo. Kausapin mo lang lagi ang Panginoon. Magugulat ka minsan hindi siya sasagot. Magugulat ka kapag sumagot siya din. Pero kaya nga sigurado ako sinabi niya dito sa ating ebanghelyo, hindi mo alam kung kailan siya darating, sa dilim, ating gabi, madaling araw, umaga, morning prayer, evening prayer. Kailangan mong magdasal. Dahil siya at wala nang iba ang lakas nating pinanggagalingan. Mga minamahal, salamat sa Diyos kay Father Julius Calianga. Pero tulungan niyo po din kami na maging handa, na maging handog. At kung minsan hindi na ninyo sa amin makita ang Panginoon, pagdasal niyo po kami na magpaalala kami kay Jesus. Dahil kinalaunan, kapatid, lagi siyang handa. Lagi siyang naririnto bilang handog.
maasahan mo ang Panginoon. Ready? Get set. Pray. Congratulations, kapatid. Palakpakan natin si Father Julius. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idulog natin sa Ama, naturuan tayong maging handa sa puso at isipan upang maging marapat tayong tumanggap sa nalalapit na pagdating ng kanyang bugtong na anak. Buong pagtitiwala nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo at panatilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapaghatid din sila ng mabuting balita ni Hesu Kristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng paggalinga ng kanilang kapwa at makita nilang ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa iyo, Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesukristo sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ating idalangin ang ating pansariling intensyon at iba pang pangailangan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, patatagin mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang mapanatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ng anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong panahain ng inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mabuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pagkikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Ernesto na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa ating pag-isip, may liwanag na maglilingling. Nadarama sa ilig ng hangin, Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y madilim, ililigtas ang buhay natin. sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y mapagantay. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nakakalap sa kanyang pagdating. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiluhod po tayo para sa panalangin sa banal na pamilya ng Nazareth. Jesus, anak ng Diyos at anak ni Maria,
Basbasan mo ang aming pamilya. Tulungan mo kaming matularan ang pagkakaisa, kapayapaan at pag-ibig na iyong nasumpungan sa iyong pamilya sa Nazaret. Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, pagyamanin mo ng iyong pananampalataya at pag-ibig ang aming pamilya. Tulungan mo kaming mapalapit sa iyong anak sa aming dusa at galak. San Jose, na nag-aruga kay Jesus at Maria, ingatan mo ang aming pamilya. Tulungan mo kami sa aming kawalan ng pag-asa. Banal na pamilya ng Nazaret, pakinggan ang aming hiling. Yakapin ninyo kami sa inyong pamilya. Tulungan nyo kaming maging daan ng kapayapaan. Naway ang aming pag-ibig sa grasya ng Diyos ay tunay na maglagpasan ng aming kahinaan at mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Maituon nawa namin ang aming puso at tahanan sa Diyos hanggang magkaisa kami na puno ng kagalakan at kapayapaan sa kalangitan. Amen. Banal na pamilya ng Nazaret, panatilihing ligtas ang aming pamilya at gabayan ninyo kami pabalik sa Ama. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Pedro Poveda, Ipanalangin mo kami. Magsiupo ang lahat para sa ilang paalala. Bago natin pakinggan ang pasasalamat ng ating minamahal na Father Julius, pagkatapos po ng misa ay may picture taking kasama po ng mga pari at ng pamilya ni Father Julius at may pagpapahalik po ng kamay ng ating bagong pari. At pagkatapos po noon ay para sa mga bisita ay may inihanda po ang ating PPC para sa inyo at sana po ay ipagdiwang natin ang araw na ito bilang biyaya sa atin si Father Julius. Maraming salamat po. At bago nga po siya magsalita, handugan po namin siya ng paalala ng aming parokya. Ang napakaganda pong retablo. Gusto po sana naming ibigay kay Father Julius ang retablo kasi napakalaki po nito. Kaya binigyan na lang po namin siya ng replika ng atin pong retablo ng Banal na Pamilya. Father, congratulations po. Maraming salamat. magandang gabi po sa inyong lahat. Dumating po ako dito na seminarista at umalis po ako dito bilang diakono. At ngayong gabi, ako po ay bumalik naman dito bilang isang pari na. Dito po sa parokya na ito, ang Holy Family, dito po ako, kumbaga, nagkaroon o nangyari ang aking malalaking yugto ng buhay. Sapagkat dito po ako naging seminarista sa ilalim ni Father Guido at noong May 27, ngayong taon, naging diakono. At noong November 25 lamang, isang linggo po mula ngayon, ako po'y naging pari. Ang parokya po na ito ay malaki po ang impluwensya sa akin, ang Holy Family. Bago po ako mapunta dito, ako po'y una na nasa San Roque Parish sa Bagong Bayan. 2 buwan lamang doon at ako'y pinalipat bigla dito.
sapagkat ako po'y pinagturo sa ating parochial school. Sa katunayan, nandito pa nga ating ibang guro. Nakaupo po sila. Maraming salamat po sa inyo, no? Ang Holy Family Parochial School. Nalipat po ako dito matapos ng 2 buwan upang magturo doon. At sa aking paglipat dito, kumbagay ito'y biglaan. Sapagkat yun nga, kailangan po ng campus minister sa ating school. Kaya po sa aking paglipat, dahil po kay Father Guido, ako po'y inampon niya. Ako po'y dito po nagstay sa ating konbento. Ibis na ako po'y pabalik-balik mula San Roque papunta dito, ako po'y dito na lamang tumira. Kaya po sa biglaang paglipat na iyon, yun po ay kumbaga naging ano po sa akin, challenge. Sapagkat ako po'y nagsimula na sa aking unang parokya sa San Roque at bigla po akong pinalipat dito. Aminin ko, medyo ako'y sumama ang loob sapagkat biglaan po ito. Pero kung aking pong titignan ngayon, pag aking magbabalik tanaw sa aking nakaraan, sa aking paglipat dito, isa po itong biyaya para sa akin. Sapagkat kayo po ay nakilala ko. Kayo po ay, kumbaga, naging inspirasyon ko po dito po sa parokyang ito. Kayo po ay nagbigay sa akin ng aking hahanapin, ng aking babalik-balikan. At ito po ang Holy Family Parish. Nais ko pong pasalamatan din ang ating altar servers na nag-serve po ngayong gabi, ang ating PPC na pinamumunuan ni Tito Tony Cortez at ang kanyang mga kasamahan, ang media na si Jude at iba pang kasama niya, ang ating choir, maraming salamat po sa pagsalo sa akin. Sa ating MBG na nag-ayos ngayong gabi at greeters and collectors. Maraming salamat din po sa aking pamilya na narito po ngayong gabi. No? Ang iba po galing pa po sa probinsya, sa Iloilo, sa Zambales, at meron din po galing Amerika. Maraming salamat po sa pagpunta ngayong gabi. Maraming salamat din po sa aking mga kasamang pari na narito. Kayo po ay may mga malaking pong naidulot sa akin. Una po, ating pong pasalamatan si Father Marty Espinido. Siya po ay nakasama ko sa UST Central Seminary. Nagkaabutan po kami. Ako po ay nauna sa kanya, pero siya po ay naunang ma-ordain sa akin. Gayun din po, nais ko pong pasalamatan si Father Jojo Simon na ating Chancellor na ating diocese. Siya po ang nagtulak sa akin upang aking gawin ang aking nararapat na gawin. Dahil po sa kanya, nagkaroon ng progress ang aking thesis writing. Kaya malaki po ang aking pasasalamat kay Father Jojo Simon. Kay Father JP Catilogo, na aking nakasama rin sa UST Central Seminary, ako po'y nauna sa kanya ng 1 taon, pero nauna rin siyang ma-ordain sa akin. Siya po ay kaklase ng aking kapatid na nagseminaryo din, na si Jericho, pero siya ay lumabas muna upang magtrabaho. Kaya nagkaabutan po kami sa seminary. Maraming salamat, Father JP. Si Father Marvin Paharilyaga, kami po ay nagkaabutan nung nagsisimula pa lamang ang diocese. Siya po ay kuya-kuya ko. Theology po siya. Sa pagkatapos na po ng college, ako po ay minor seminarian pa lamang. High school. Ganun po ang aming pagkakilala noon, no? Siya po ang aking kuya-kuya at sumusuporta po lagi sa akin. Sa kanya po ako nagtatanong minsan kung anong gagawin sa misa at siya po ay tinuturo po niya sa akin.
Kaya malaki pong pasasalamat ko po sa kanya. Maraming salamat, Father Marvin. Kay Father June R.V. Bello, na aking pong kapatid. Kami po ay nagsama sa UST Central Seminary. Theology po siya, ako po ay philosophy. Siya po ang nagbantay sa akin noong ako ay nasa seminaryo. Marami po siyang itinuro sa akin at siya po ang aking inspirasyon upang aking hanapin, aking pag-igihan ang aking pag-aaral. Siya po ay galing pa ng Roma. Kakagaling lang po niya at siya po ay kakabalik lamang dito. Maraming salamat po, Father RV, sa inyo pong tulong sa akin. At higit sa lahat, maraming salamat po sa ating parish priest, ating kura paroko, Father Guido Dumlao. Siya pong aking nakasama dito nung ako'y nalipat. Siya pong isang dahilan kung bakit ang aking sama ng loob ay naging bukas na sa akin. No? Siya po nagbago nito. Siya po nag-alaga sa akin. Siya po nagpakain sa akin. Siya po nag-alaga dito sa akin nung ako'y biglang nalipat. Siya po, tuwing tinitignan ko po siya at tuwing siya po ay lagi nagdadasal, siya po ay ang aking inspirasyon upang ako din ay magdasal ng mabuti, ng lagi at ng taimtim. Sapagkat tuwing nakikita ko po siya, meron po siyang altar sa kanyang kwarto at siya po ay lagi po nagdadasal doon, pati ang Office of the Readings, na naway magawa ko din po. Isa pong challenge para sa akin na siya ay aking gayahin. Higit sa lahat po, nais ko pong pasalamatan kayo pong lahat na narito sa Holy Family Parish. Kayo po, in one way or another, ay meron pong impluwensya sa akin. Kayo pong mga nakilala ko po dito, kayo pong mga naging kaibigan ko po dito, kayo po ay parte ng aking bakasyon. Dahil po sa inyo, ako po ay naging pari. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyo ko ang iyong ulo para sa pagbabasbas. Ang makapangyarihan Diyos, Ama, ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing nawa kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo, taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Manatili pong naka-stay po yung lahat. Yung mga nasa kaliwa po, pwede pong pumunta sa gitna.